Morning guys! Happy weekend! It's Friday once again. So, last day ng school for this week. Tahimik na ang bahay. Wala akong kasama, kundi yung dalawang aso ko, dalawang fur babies namin, and they're still sleeping. So, tahimik ang buong bahay, which is very peaceful. My God, kanina ko pa hinintay na maging tahimik ang bahay. Kasi maingay ako pagka nandito yung mga chikiting ko, nagsasaway ako dahil ang titigas ng ulo nila ngayon. Or inaasar lang nila ako. Actually, baka ganun nga nangyayari. So, right now, may ginagawa ako. Sinusulat ko sa, ginamit ko kasi nung una, pencil. Kasi ayoko ng madumihan. So, pinencil ko siya. So, sabi ko later on, sulat ko siya ulit using pen na. So, this is it. Ngayon ko siya nahanapan, naisingit na sulatan ng pen para maliwanag na siya. Wala. Quick look lang. Yan ang ginagawa ko today. Yan. That is what I'm doing today. Kanina. Yun. Akala ko nakalimutan niya. Ano ba yung sabihin ko? Kalimutan na sasabihin. Ayun, ngayon tahimik ang bahay. Kaya makaka-concentrate na ako dito sa ginagawa ko. Kanina hindi eh. Kasi puro, Mommy, where is my stuff? Where is this? Asan ng tumbler ko? Oh my God. Sabi ko pa, mga anak, hindi ako ganyan noon. Kasi once na si Mami kasi stricto. So, dapat organize ang gamit mo. So, meaning hindi ako stricto. Hi, Mami. Good morning. Alam ko mamaya mapapanood mo to. Kahit gaano ako ka-stricto sa mga apo mo, effect? Hindi sila takot sa akin. Or dahil halos akong kasama nilang lumaki. Kasi daddy nila busy na nagtatrabaho sa shop noon. Ano ba to? Yung hair. Kala ko kung anong kumakalabit sa akin. So, yun. O kasi madalas nasa shop kasi asawa ko nun. Hala, hindi ko to. Magbasa. 20. Di ba nakasalamin na ako't lahat? Nalalabuan pa ako sa pencil. So, yun. Kailangan tapusin ko na to para wala na akong no problema. So, pati buong tawag mo dun? So, buong kabaranggayan, tahimik kasi lahat ng mga estudyante nasa eskwelahan ngayon. Ang aking kapiligiran tahimik. O, diba, naririnig niyo? Wala kayong naririnig na ingay, kundi yung tilaok lang ng manok. Kaya mamaya siguro may dadaan na tapusin ko muna to bago ako gagawa ng household chores. Kasi once na hindi ko na naman inumpisan ko ang household chores, tatama rin na naman ako. Puro na naman trabahong bahay ang gagawin ko. Kaya, unahin ko na muna to. May aso. Ayun. So, today, kahapon, celebrate namin yung birthday ni Jared, pamangkin ng asawa ko. So, nag-dinner kami kagabi sa labas.
So, nalibre akong magluto. Nakapahinga ang aking mga kamay sa init ng stove. Which is okay siya. At least hindi na naman siya nainitan. Once in a while, kailangan din ng ganun. Family bonding. Speaking of family bonding. Ayan na naman, during my childhood na naman. Diba? During my childhood days, Monday to Friday, si Mami tsaka si Daddy nasa trabaho, syempre. Tapos, minsan si Mami Saturday nasa trabaho din. Tapos, minsan, sinasama niya ako. Minsan hindi. Ginagawa ko sa office nila, Mami, lalarong computer. Siguro makaka-relate yung mga, tong mga ka-age ko. Alam niyo yung Minesweeper at saka Digger. Yun yung pinalalaro ko sa PC, as in yung, alam niyo, yung desktop na ang laki ng monitor pa noon, na antaba, mabigat. Tapos meron siyang CPU na nakaseparate na nasa baba ng table, tapos keyboard, diba? Naabutan ko yun. Tapos ang disk niya, yung black na manipis na square, they call it floppy disk. Tapos, eventually, lumiit. Naging micro-floppy ba ang tawag doon. Meron ng iba't ibang kulay. Merong white, may pink, may blue, may green, may gray, may red. Basta naging ganun na yung noon, generation. Tapos, after that, floppy disk, tsaka micro-floppy disk, naging CD na ang gamit dun sa CPU. Tapos, nauso na yung laptop, yan na. Pero yung mga laptop noon, pabigatan din noon. Makakapal pa. Ang mga brand pa noon, Dell, IBM, tanda ko na. Yun yung mga sikat na brands noon. Dell, IBM, tapos HP yan. Hindi nawala yan. HP na brand na yan. Ano pa ba? Pero noon, hindi lang HP ang nakalagay noon. Yung desktop na nila, Mami, sa office nila noon, if I'm not mistaken, hindi HP lang ang nakalagay, kundi yung buong name nung computer company. Hewlett Packard, diba? Now, kids, alam nyo na kung anong meaning ng HP, masyadong ma-shortcut kasi mga kids ngayon. So, yun. Ganun lang ang mga brands noon. HP, IBM, Dell. Ano pa ba? Yun lang kasi natatandaan kong brands noon na sikat na sikat. American brand. Hi, Auntie Delia. Happy birthday. Diba? Birthday ni Auntie Delia ngayon. Hello po. Si Auntie Delia, kapatid ng father-in-law ko. Tapos, ano pa ba? Tapos yun, laptop noon, nagsulputan na yung mga brand na Toshiba, Lenovo, Acer, ano pa ba? Meron pang Nextel ba yun? Ano pa ba? May compact pa, ang spelling ng compact. COMPAQ. Yun, compact na brand. So, syempre, nandiyan pa rin ng HP, may Dell din, parang nawala, hindi, meron ding IBM. May IBM pa nun. Tapos, paanuhan nun, siniset up pa yung mga laptop. Maraming sikat na lugar na bilihan ng laptop or any computer gadgets na basta para sa computer parts sa somewhere, ang tawag doon sa lugar na yon, sa Aurora Boulevard, along Aurora Boulevard. Oh my God, nakalimutan ko. Papuntang Green Hills yun nakalimutan ko yung lugar. Mamaya, pag naalala ko kung anong pangalan nun, or kung hindi man,
ipopost ko na lang kung saan yung bilihan no, ng mga computer gadgets, computer, mga laptops, ganon, mga mouse, anything you need na nandoon sila lahat. PC Express, Memo Express, nandun. Helera sila dun. Isang street yun. Tapos mga dun din, printers. Ayan, dun kami nun bumibili nila, mami. Lalo na nung nag-college na ako. Siyempre, kailangan na ng sariling gamit. Hindi ko pwedeng gamitin yung kay mami kasi syempre yung gamit ni mami pang office yun. Inuuwi niya kapag weekends para gagawa siya ng mga trabaho niya na sa bahay. Ayun! Gilmore, thank you po, Tita Lori. Ayun. Sa Gilmore nga. Ayun, Gilmore. Ayun, yun ang pangalan. Nakalimutan ko na. When was the last time na pumunta ako ng Gilmore? College pa ako noon. Parang, college, nursing na ako noon. Nasa nursing school na ako after ko sa FEU, nasa Fatima na ako. Nung last na bumili kami ng printer doon. Right? Thank you, Tita Lori, for helping me. Yun, sa Gilmore. Yun, sikat na sikat yun. Ewan ko kung kasi ako hindi ako nakalibot ng buong Metro Manila nung last na uwi ko this September lang, nung first week ng September. Kasi wala akong sasakyan. Kasi yung sasakyan na nasa bahay is hindi naman pwedeng gamitin. So, commute. So, medyo tinatamad akong mag-commute. Though, gusto ko sanang mag-commute. Umuulan kasi, kaya tinatamad akong mag-commute. Morning, Tita Lori. Katukayo ng mami ko. Tapos, yun. Ano pa ba mga pinapasyalan namin? Yun. Ganun ang trend nun ng mga laptops. Di ba napunta ng laptop? Ba't pa tayo napunta ng laptop? Anyway, so yon ang usapan is during weekends pala yon. Pagka weekends, it's either Saturday. I know, Saturday kasi market day ng mami yun. Magmamarket siya ng Saturday. Good for 1 week na pangbaon nila, namin sa school at saka sa office. Tapos yung pangkain namin sa bahay. So, every Saturday siya namamalengke. Kaya until now, siya pa rin yung namamalengke. So, magaling magtumawad si mami ko. As in half the price agad yung tatawaran niya. Joke lang. Hindi, ganun lang si mami. Tatawad yon hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niyang price. Kung hindi, iwanan niya. So, si mami, yan, siya ang taga-market noon. Taga-market siya. Tapos, pag Sunday, after Mass, usually, kakain kami sa labas niyan. So, wala pang SM Valenzuela noon. So, ang puntahan namin nila mami noon is sa SM North. SM North kasi yun na ang pinaka malapit na mall sa amin noon. Bukod sa Ever. Wala pang Grand Central noon. Later part na ng parang mid-90s na naitayo yung SM Ever Grand Central pa. Ngayon, SM Grand Central na. Nabili na ng SM ang property ng Ever Gotesco sa Monumento. Wala. Ayun. Hulu. Ayun na magsulat. Wait lang. Ito. So, yun. Tapos, Sunday, after Mass, sa kami usually nagsisimba noon? Sa Fatima Church. Dati church siya, ngayon National Shrine na siya of Our Lady of Fatima. Diba? Doon din sa yun, sa Marulas. Ako,
Yun. Tapos yun, kakain kami. Magla-lunch kami sa SM bago manood ng movie or nood muna ng movie then tsaka magla-lunch. Depende sa time ng movie na gusto namin panoorin. Usually, yan ang bonding namin nila mami. Kain sa labas, then watch nanonood ng movie, then mag-grocery afterwards, then uwi na ng bahay. Usually, yung pinapanood namin, marami akong napanood na movie na sa Tagalog, syempre, yung favorite ni Daddy. Mahilig siyang manood ng, actually, marami akong napanood na movie ni FPJ. O, diba? Kaya, matanda na talaga ako. Tapos, sa English naman, usually yung pinapanood namin nila Daddy, sci-fi, yung Mission Impossible, Armageddon, Jurassic Park, as in halos lahat ng, yung later part na ng mga later na yung mga huling movies na ng Jurassic ang hindi ko napanood kasi bakit ba? Busy sa school, busy sa nursing school, and then after that nag-asawa na ako, so no more movie house na malapit. So yun yung mga usual na pinapanood namin. Star Wars. O, diba? Yan ang aming banding na mag-anak nung maliit ako. Maliit ako. Nung kabataan, yun na lang ang tamang term, kabataan ko. Kasi hindi naman ako matangkad, di rin naman ako maliit. Nasa middle height. Kakamiss din, no? Namiss ko na naman si Daddy. Si Daddy kasi mahilig manood ng movie. Kahit siguro maghapon yun na nakaupo na nanonood, hindi siya magsasawa. Katulad na, basta nanonood kami ng movie yan. Weekly yan. Basta may bagong palabas. Ayun, manonood kami. Ayun, James Bond pa pala yan. So, yan. Ano pa ba? Maraming English movies din na napanood. Together kami nila mami. Hindi ko na matandaan yung iba. Pero kung Buhay ang Daddy ko, sisingit yun siguro dito ngayon sa live ko. Tapos biglang sasabihin niya, eto pa, napanood natin. O, diba? Mas magaling ang memory ng dad ko. Aminado ako. Very sharp ang memory ni Daddy. Hindi mo as in, ikukwento niya lahat ng panahon na hindi ko na-experience noon. Na nung hindi pa ako buhay, ganito. Nung hindi ka pa buhay, ganito, nagmumotor kami ng mga ninong mo, o gano'n. Mga ganong serye si Daddy. Kasi kukwento na niya, pati yung pangalan ng hotel, kung saan sila nagstay, kung saan restaurant sila kumain. Sabi ko, Dad, if ever napupunta tayo doon, wala na siguro yung kako. Siyempre, matagal ng panahon yun. 60s pa yun. Ikinukwento niya sa akin yung 90s. Baka wala na. Sabi ko, siyempre baka either nalugi or nagpalit ng pangalan dahil nagpalit ng management. Ayun, speaking of ng grupo nila noon, ano ba yung kwento ni Daddy? Nagsursugon sila, nakarating silang Sorsogon, sinasakay nila sa, Hi Mami, good morning! Ayun na si Mami, nanonood, hala. Ano yun? Saan sila nakarating? Basta dulo-dulo lang, Luzon, naka-Luzon tour sila. Ang kwento pa ng Daddy ko, ang daan noon, rough road. So, I'm thankful nakarating ako ng Apari, ng Cagayan. Ay, thank you, Ading Rob.
at sinama mo kami sa North Loop noon. Narating ko yung hindi na, yung yung sinabi ni Daddy na minsan pupunta tayo doon, mag-joyride tayo, punta tayo ng Cagayan, sabi niya. So yun, nakarating na rin akong Cagayan. Tapos, yun, ang kwento ni Daddy, rough road ang daan nila noon. So, from Valenzuela, usually, nung una, dun sila nagkikita-kita sa Luneta Park. Yan ang kwento ni Daddy, Luneta Park. Tapos, anong day, madaling araw ng May 1 yata, or, kasi diba May 1 Labor Day, so wala sila lahat na pasok sa trabaho, yung mga ninong ko. Doon sila magkikita-kita, doon sa mismong tapat ng flagpole, doon sa Luneta Park, figure out nyo na lang. So, doon sila nagkikita-kita ng Beast Motorcycle Club. Tapos, may ibang mga motorcycle club pa daw doon. Yun, tapos magti-take off sila as in sharp. Hindi pwedeng late sila take off. Papunta ng Bicol. Bicol ba? Basta somewhere south. Doon sila, yan, magmumotor lang sila niyan. Tapos overnight sila doon. Tapos, yun nga, picture. Tapos alam niyo yung mga camera nila noon. Yung film na nakalagay, yung film na, ay hindi, yung film na ginaganon, click mo siya, tapos ipapaypay mo, doon lang lalabas yung doon lalabas yung, ang tawag mo doon? Yung picture mo, pag pinaypay na ganun. Hindi ko alam anong tawag doon sa klase ng camera na yun. Tapos, ayun, ang dami kong nakitang picture ni Daddy. Actually, nandito yata yung album nila noon sila, mga trips nila. Tapos, Mami, correct me if I'm wrong, parang nakita ko kayo noon nila, nakasama minsan nila Ninang, nila Ninang Nene, Ninang Nena, slim pa kayo nun. Tapos yung mga pantalon nila, bell bottom ba yun? Yun, diba? Mga ganun. Tapos sila nakatuck in, my God. Ang gaganda, sa sexy nila nun. Kasama sila sa picture eh. Tapos, yun, tapos yung mga buhok nila na curly. Basta lahat sila kulot. Tapos sila Daddy yun, isasakay pa daw nila ng balsa yung mga motor nila just to cross another town. Ewan ko kung saang part yun na from Bicol yata to Sorsogon. Basta may ganung kwento si Daddy. So yun. Tapos yung sa Cagayan naman sila, ang take off, ayun pa norte sila usually, yun nga May 1, yun ang rides nila. Tapos, ang meeting place dun sa bahay namin sa Valenzuela. Yun. Tapos, akyat silang Baguio. Tapos kami naman nila Mami, pagdadrive kami nung isang ninong ko na hindi nagmumotor. Si Ninong Felix. Kasamahan ni Mami sa office yun. I-drive niya yung kotse, tapos, diretso kami ng Ilocos. Tapos sila Daddy, sa Baguio, akit sila, then picture, pasyal sila doon. Tapos bababa silang Ilocos dito. So mag-stop over sila dito. Tapos, kinabukasan, pupunta na sila ng Cagayan, yung motor nila. As in, aspaltado pa lang. At saka hindi pa ganito ka-wide yung kalsada noon. As in, sakto lang noon. Hindi pa maluwag talaga. Tsaka konti lang ang mga nakamotor noon. Kasi, you have to buy spot cash. Hindi uso ang noon, hulugan na motor nung time nila Daddy. So, konti lang ang mga nakamotor. Konti lang din ang riders. Not really konti, pero basta walang hulugan noon. Tapos, tawag mo doon?
Siyempre, taga magsinggal, so papasyal din sila ng vegan, hindi nila palalagpasin yan. Kahit yearly sila mamasyal ng Baguio at saka vegan, hindi sila nagsasawa. Tapos, picture-picture din sila sa vegan, tsaka sila pupunta dadaan ng bahay sa magsinggal, which is nakabuntot din kami sa convoy nila, naka-convoy din kami noon, papunta ng vegan, punta ng magsinggal, hanggang magsinggal lang kami. Tapos sila daddy palawag na yan, punta na ng Cagayan, ang Apari, noon Apari Cagayan. Pero ngayon, humiwalay na si Apari kay Cagayan, naging isang town na rin si Apari. Parang ganon. Parang ganon na yun ngayon. So, yun. Naiwan kami. Tapos, ikot na sila daddy. Kami naman, babalik. Balik kami ng Sevilla, dito sa Sevilla. Sila daddy, saan na ba lusot nila? Nueva Ecija na yata. Tapos, going to, back to Manila na sila. Kami naman, stay pa kami ng one night dito, tsaka kami babalik ng Valenzuela. Sila dire-diretso ng biyahe nila noon. Super rough road pa daw dyan noon sa Cagayan. Tsaka as in, walang ilaw pag ginabi ka, inabot ka ng gabi, kailangan marami kang baon na food, tsaka gasolina, dahil walang gaano pang gasolinahan noon. So, meron silang mga tali sa likod nila ng mga gamit nila na mga gasolina siguro, yung mga ganun. Kasi parang ilang taon na ko noon, mga 5, 6, grade 1, grade 2, ganyan. Sa yearly yun ang trip nila. Tapos sila Kuya Junjun, yan, kasama yan si Kuya Owen, lagi silang nakaangkas. Siyempre, girlalo ako, hindi ako pwedeng umangkas. Hindi nila ako sinasama nun sa mga trip nila. O ngayon, ako naman ngayon lang nagtitrip. Meron pa nga silang uniform nga. Basta meron sila laging uniform, meron silang t-shirt, meron silang long sleeves, yung sweatshirt nila, tapos jacket. Meron pa nga overall yata noon, parang kulay orange yun. Meron pa nga ng Baguio sila, picture nila sa Baguio. Kahit maliliit pa sila Kuya Owen noon, siguro si Kuya Junjun, siguro mga lang sila noon, 13, 14, ganun, or 12, or younger pa. Doon sa ulo, sa Lion's Head, yan, may picture sila doon, silang grupo. Yan. Until, siguro, ilang taon sila noon. 60s, nagmumotor pa yung mga ninong ko. Tapos, yun na. Hindi na nila kaya ngayon, hindi na sila nakakapag-trip. So, magre-reminisce na lang sila sa mga pictures. Parang ako, nire-reminisce ko lahat ng pictures ng kabataan, sa pictures na lang ng kabataan ko. Tapos, may mga dates yun. Si Mami matyaga, naglalagay ng dates, kung anong event yun, tapos lagay niya ng dates sa baba. Gamit pa niya typewriter. Tama ba ako, Mami? Alam niyo yung typewriter namin sa bahay, yung giant na gano'n na ang bigat-bigat. Tik. Pero doon ako natutong type. Kasi matigas. Sabi ko na Ayun. Ganun ang life ni Tina sa Valenzuela during younger years. Bakit ganun? Nagre-reminisce ako. Gusto ko na naman yatang umuwi sa amin. Uy, pwede pala. Kasi, October na. Yes, October na. November, 30 na bukas. So, October na, malapit na eleksyon. Ilang tulog na lang. Naku. Kasi, bakit? Pwedeng magbakasyon pala dun. Dahil, anong araw ang eleksyon? October 30. Diba? Bongga, 28. Sabado.
Linggo, 29, 30, holiday na naman. 31, naipit. Tapos kasi November 1 declared as walang pasok at saka November 2. Tapos November 3, ipit na naman kasi Friday. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 days na bakasyon. 9 days na bakasyon. Ano ba? To vote or not to vote? Yun lang ang choice ko para 9 days na bakasyon yun, di ba? That's to vote or not to vote. Pero voting is not it's a privilege to vote. Kasi you have the right to choose who you want to be your leader. Next. Diba? So, kung hindi ka vote, wala kang karapatan na magreklamo kung sino ang uupo. Ay, ganun ba yun? Pero syempre, isipin mo din naman kung ano ang trabaho nila ng bawat isa na nakaupo sa pwesto. Pero some of them, tulad ng ibang senators natin, kanan, yung mga mayors, yung mga vice mayors. Ay! Shucks, nahulog ang aking pen. Delikado pa naman ng GTEC. Pilot GTEC, baka naman nahulog siya. Baka naman, ayan, nag-plug na ako, pilot Maraming hindi may gusto maraming may gusto sa pilot, marami din namang hindi dahil nga sakit nila. Once na nahulog, nasisira yung ayaw na niyang sumulat. Naku, my God. Gamitin ko na ng gamitin. Pero since gumamit ako ng ballpen sa school, pilot na ako. Pilot na ang gamit ko, tsaka Panda. Yan ang gamit ko noon. Nag-aaral ako. Until now. Marker ko, pilot. Pilot. Baka naman. This one pa, pilot. Ganito ang pilot lang noon na lumabas. Unang labas ng pilot na ballpen. Yung ganyan. Ganyan ang cover niya. Diba? Green siya lang. Meron akong blue na wala. Ubus ko na yata. Blue, green, red, black ang binili ko noon. May 3 butas na ganyan. Parang smiley yung itsura niya. So, yan. Pilot siya. Diba? Ito pala. Sige. Ipen, kung may bag raid, tsaka, etc. Sige. Ito naman. Pencil case. Mag-pencil. Binalik lahat. Pencil case raid tayo. May pencil case po ako. Ayan. Ito po. Yan ang aking pencil case. Ang dami niya. Meron akong stapler na maliit. Eraser. Kasi, Maped. May eraser ako. Kasi meron akong pencil. Pentel pen, broad, pilot din po siya. Yan. Tapos yung sign pen ko, 0.3 to actually. Yung nasa loob, refill na. Kasi nagre-refill na lang ako neto Una kong binili is 0.4. Medyo makapal siya. Ayoko kasi nang masyadong makapal. So, 0.4. Pero ang ginagamit ko talaga is 0.3. Simula nag-aral ako at gumamit ng sign pen. 0.3 ang gamit ko na GTEC. Tapos, mechanical pencil na Mongol. Mechanical. There. Ayan.
Pero mahirap hanapan ng refill to, so bihira ko siyang gamitin. So, I have to buy another one na pencil. Kasi mahirap hanapin yung kanyang refill. So, meron. Napaghahalatang addict. Meron akong Bic pen na blue. Tapos, correction tape. Tapos, marker na Flex Office. Ano siya? Dalawa siya. Yan. Isang manipis. Ito po. Manipis siya. Tsaka, makapal. Bukod sa pentel pen. Tapos, ito pa. Another marker na para sa CDs at saka DVDs. Pwede siya kasi hindi siya nag-smudge. Tapos, ito, meron akong fine na tip. 2-in-1 din po siya, tsaka extra fine. Manipis at tsaka medium size. Tapos, meron akong red Faber-Castell na pen. Diba? Red siya. Tapos, yun nga to. Pilot na green. Pilot. Uy, pilot. Nakakadami ka na, ha? Hala, napaghahalata yata na addict ako sa mga pangsulat. Tapos, M&G na ball pen. Black. Hala. Tapos, highlighter. Twin, ang tawag nila. Flex Office din siya. Flex Office, isang extra fine. Yun ang term ng pilot eh. Tsaka broad siya. Na marker, highlighter. Staple wires for my stapler. And then, refill ng mechanical pencil ko na pilot. Which is, where is it? Ito. Ito siya. Violet siya. Ay, thank you dun sa bumili. Binigay lang sa akin to kasi alam niya na nahilig ako sa mga ganito. Which is talagang kailangan ko siya kasi itong Mongol, mahirap hanapan ng refill. So, nagpabili ako. Tinanong niya ako anong daw gusto ko. So, sabi ko, pilot na mechanical pencil tapos refill. O, diba? And I'm a national bookstore baby. Ayan. Sa national ako bumibili talaga. Ayan. Dalawang mechanical pencil ko po. And then, Faber-Castell na light blue. Ay, hindi. Anong na? Oo, tama. Aqua blue. Tapos, ano ba to? Ay, ito galing to ng abroad. Ink Forma ang pangalan niya. 1.0 yung tip niya. Medyo makapal siya. Pero matagal na to. Pero nagagamit ko pa rin. Ang dami pa niya palang ink. O ngayon lang siya nabuksan. Pero matagal ko na pong ginagamit to. Matipid siya. Dami-dami ko pang sinusulat. Ayaw na mag-close. Ooh, what happened? What did I do? There. Mechanical din siya. Tapos ito, in-order ko siya online. 3-in-1. Meron siyang blue, black, and red. Tapos, Faber-Castell uli na fuchsia pink. And then, Flex Sticks. Ay, product din to ng Flex Office na ballpen. Purple siya. So, yan lahat ang laman ng aking pencil case. That's it. Yan, wala na pong laman. O, diba? Addict lang sa pencil. Kasi minsan, type ko yung ganitong pangsulat na color, ganun. Hindi lang black. Gusto ko kasi colorful ang life para happy.
Hindi siya sad. Kasi kapag ka puro black lang, or puro blue lang, or red, boring siya. Boring siya gamitin. Ay, hindi. Boring yung itsura niya. So, kailangan, lagyan mo siya ng kakonting kaartihan. Meaning ba? Maarte ako. Hindi ako maarte. Cowgirl to. May nasa ng eraser ko, ginagamit ko pa. Cowgirl to, no. Maarte ako in a way. Huwag nyo lang ako pakainin ng palaka. Yun lang. Tsaka, ano yun? Ahas. Yan. Yung mga medyo hindi ko bet na, mga exotic foods. Dun na lang. Hindi ako maarte, huwag nyo lang pakainin ng mga ganun. Kasi hindi ko talaga gusto. Naaawa ako kasi sa kanila. Pinapatay. Diba? Yung palaka, namin, yung dinadissect namin, tumatalong-talong pa, ipipin namin na ganun. Nalala ko na naman yung palaka na. Hala, nagkaroon kami ng manok. Wala naman akong alaga. Manok ng kapitbahay. So, yun. Yan ang laman ng aking pencil case. Next time, paparade ko sa inyo. I-raid naman natin ang aking bag na ginagamit pag lumalabas ng bahay. Next na yun. O na-closet raid nyo na ako. Na pencil case raid. Next. House raid. Chas. Hindi. Oy, naikot ko na yata kayo dito. O yung bahay namin sa Valenzuela siguro. Ay. I-raid natin ang bag ko next time. Anong oras na ba? Oy, 8:17. 8:17 na. Bilis naman ng oras. Parang kanina, gumising ako 4 o'clock. Tapos, nagmuni-muni pa ako. 4:15 ako bumangon. Tapos, syempre, trabaho na nun, 4:15. Time in, 4:15. Trabaho na, luto. Nagluto na ng pang breakfast tsaka pang baon. Pero sabi ni Maxine, doon daw siya kila mama kakain sa mga in-laws ko. Si Michael uuwi daw dito. Ang asawa ko, kasama ni Apo Rufo ngayon. Depende sila. Okay lang. Para hindi niya naiisip yung kanyang BP. Nakaka-stress din kasi siya eh. Maya pagka nandito lang siya, nakaupo. Pag nakaupo siya dyan, tapos bigla lang siya mahilo konti. Oh, Diyos ko. Papakuha na ng BP niya. Siya nai-stress ako sa kanya pagka inatake na naman ng nervyos niya. Dahil maya papa-BP. Kaya hinahayaan ko na lang para maka-exercise na rin siya. O, at least hindi na niya gaanong hinahawakan yung niya, BP app niya na digital. O, hindi na ako na-stress sa kanya. Kasi pagka hindi siya kontento dun sa kinuha ng digital, ay pa-BP na naman siya ng analog. BP mo naman ako. O, yun. Kasi kapag naumpisahan niya ng mag-nervyos, Diyos ko Lord, maghapon na yun. So, ayan. Mag-tennis ka, sige, go. O, diba? At least nakakalimutan niya yung BP niya. O, magbabike ako, sige, go. Go lang ng go. O, may trail kami. Sige, magmimerienda ba kayo? O, ganun ang tanong. Para matapos na. Learn. Kung kahapon nag-bike sila. San Emilio daw sila, San Emilio. Pero may picture siya na sa middle pillar na siya. Diba? Layo-layo nang narating. Hirap kaya nun, pataas.
puro pataas. Ako nga, yung hanggang kandun lang. Ako, hanggang kandun pa lang nararating ko sa bike. Tapos, ako sa pa-south naman, hanggang dun sa, ano yun, Ambalayat. Basta yung boundary na Ilocos Sur at saka ng La Union. Doon ako nakarating. Ambalayat ba yun na na river? Hindi ko alam ang pangalan ng river na yun. Amburayan o Ambalayat. Pero paakyat din dun yung papunta ng La Union. May portion dun na paakyat. Paahon. Hindi ako nagtulak Pure na pedal yun. O, diba? Kasi pag nagtulak ka, pagtatawa ng kanila Crimson, hindi naman kami tulak. Babae pa kami, dalawa lang. Tatlo kami noon. Ngayon wala na akong bike buddies. Nag-abroad na yung isa. Yung talagang usual na kasama ko. Nag-abroad na. So, wala na akong kasama mag-bike. Natigil ako mag-bike. Natigil na rin ang walking. And the result is getting fat again. No exercise. Ang exercise is mouth exercise. Kakakain sa kusina, kaluluto. Yan ang nag-exercise ngayon sa akin. So, after this, chores na. Tulog pa rin yung dalawang babies namin. Si Luca at saka si Miho. Kasi kapag kagising na yung mga yan, gusto na nilang lumabas ng cage. Kakahol na yung mga yan. Kasi that's the sign na naiihi na sila. So, kailangan mo na silang pakawalan para magwiwi na. Tsaka magpupo. Yun ang nanggigising sa kanila. Yung kanilang wiwi at tsaka pupo. So, meaning hindi pa sila naiihi at napupupo. O, diba? Peaceful. Peaceful lang ang life. Lovely. In IG. Sa IG ko. Hala. Ano kaya ang lulutuin ko for lunch? Hirap kasi pakainin ng mga kasama ko dito. Yung si Crimson, gusto niya gulay. Gulay yan. Yung dalawa. Si Maiko gusto masabaw. Though minsan kumakain siya ng gulay, pero bihira. Si Maxine, kumakain din ng gulay, sitaw. Sitaw ba? Oo, tama, sitaw. So, pero kadalasan, ang gusto ni Maiko tsaka ni Maxine, sinigang, nilaga, or adobo. Yan. Yan ang mga gusto ng mga bulilit. Si Alice naman, pinakbet, ginisang gulay, ganyan. Si Alice. Crimson ang real name niya pala ng asawa ko. Pero, ang nickname niya is Alice, which is yun ang nakasanayan na tawag sa kanya dito. So, sa mga friends niya, si Alice at Crimson ay iisa. Tapos may isang friend siya, tawag sa kanya Crimpy. Wala na Nasaan na ba siya? Kasamahan niya sa sa tennis. Yan. Yun ang tumatawag sa kanyang Crimpy. Ni-erase ko lang yung pencil para hindi siya blurry. Tignan. Mga bata dito, whole day sa school. Sa Manila, half day.
Pero grabe yung aga nila na pumapasok dun sa Manila. Kasi yung tenant namin sa bahay, yung anak nila high school. I think, graduating na. Ang time niya, 6 o'clock to 12 o'clock. So, before 6 o'clock, dapat nasa school na siya. My God, sabi ko, mga anak ko, gigising pa lang ng 6 o'clock. Tapos ikaw, papasok ka na. Sabi ko, nung last na uwi, in-interview ko siya. Nung lumipat sila sa bahay, nag-start silang mag-rent sa bahay. Parang magto 2 years old lang yata siya. Si Jeric, yun ang name niya. Magto 2 yata siya nun. Tapos ngayon, Diyos ko, matangkad pa sa akin. Ilan taon na siya? 16? 16 or 17. Basta, 15 pala siya, 15. Grabe matangkad na sa akin. Sobra. Dati lit-lit lang. My God, talaga tumatanda na ako. Tapos meron pa nga kami, kapitbahay namin sa tapat ng bahay. Kalaro ni Maiko. Nakita ko, ang laki-laki na rin. Oh my God. Mga batang paslit lang noon. Ngayon kitatangkad na. Matangkad pa sa akin. Yung isa. My God. How time flies fast. Karate. Pwede bang i-post ang time? Para naman medyo makapahinga naman ang pagtanda. Huwag masyado mabilis. And mag-8:30 na guys. So, tapos na yung trabaho ko. Actually, half pa lang yung natapos ko. Meron pa akong gagawin uli. Pero, syempre, we have to manage time. Time management para magkasya ang trabaho sa loob ng isang araw. Ayan. So, magtrabaho na ako sa kitchen, sa salas. Ay, later na sa salas at tulog pa yung mga alaga ko na 2. So, dito muna ako sa kitchen magtatrabaho. Then, afterwards, ito na sa salas. Sige. Bye, guys. See you again on my next live.